Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 daily devotion. At ang topic po natin ngayon is ano ang ugat ng pag-aaway? So, distortion of rules. So, sabi po dito sa concept po natin, ito po patungkol po sa distortion or of rules. So, pag sinabi po natin distortion, ito po yung nakakasira. Then, kapag sinabi po naman po nating rules, ito po yung gampanin po natin sa ating buhay po sa ating pamilya, sa ating pag-aaral, sa ating asawa, bilang anak. So, lahat-lahat po pag sinabi po nating rules po. So, sabi po dito, after the fall, the God-ordained rules of men and women were fundamentally distorted of direct result of sin. The distortion leads to conflict, broken relationship, and power struggles in marriage and society. Instead of servant leadership and loving submission, sin introduces divination, passivity, and rebellions into human relationship. The struggle between men and women is not part of God's original design but a consequence of the fall. So ito na po pala yung mga nangyayari pong conflict or mga struggle po sa ating mga asawa, sa ating relationship is hindi po siya part ng God original design po, but ito po yung consequences po sa fall po ng sin po na nagawa po ni Adan po. So that's why po that is the consequences of struggle and conflict between and relationship. So, tayo naman po daw ako po sa ating Bible reading po na matatagpuan sa Genesis chapter 3 verse 16. Ito po sabi po sa English, I will surely multiply your pain in childbearing. In pain you shall bring forth children. Your desire shall be contrary to your husband, but he shall rule over you. Ito po sabi sa Tagalog, sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap mo sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari siya sa iyo. So dito po, ito na po yung sinabi po ng isang babae po na kung saan sinasabi po dito na dahil sa ginawa daw po ng mga kasalanan, dinagdagan po ng ating Panginoon Diyos ang paghihirap po ng mga babae po sa pamamagitan po ng pagbubuntis po at panganganak po. Kung gano'n na lamang po masakit ang magbuntis po at manganak po. And now, tapos dumako po sa ating teaching. Una po, sin distorts God's design for men to lead with love and for women to submit with trust. So, yung kasalanan daw po is sinisira po yung God design po sa lalaki po para po magmahal po. So, hindi po kasalanan po ng ating Panginoon Diyos na minsan po ang mga lalaki po or mga babae po or mga lalaki is hindi po sila show po ng love po sa kanilang asawa. Bagkus ito po ay isang this sin distort po sa God design po na gusto po mangyari ng ating Panginoon Diyos. Sabi din dito po, and for women to submit with trust. So, meron pong mga ibang babae po na mahirap mahalin po dahil hindi po sila minsan nagtitiwala po. So, ganun na lamang po yung parang kanilang trust issue po. So, mahirap po talaga magmahal sa isang tao kapag lalo-lalo na po hindi po siya 100% trusted sa iyo po or sa inyong pagmamahalan. So, pangalawa na po, the fall resulted conflict, self-centeredness, and struggle for control. So, dun daw po, sa parang connected po yun sa unang teaching po natin, kapag daw minsan po ay yung naging distorted po yung design po ng ating Panginoon Diyos, ito na po yung nagpo-fall po sa pagiging conflict po or self-centeredness po natin. So, parang palagi na lang po natin yung sarili po yung iniisip natin, parang wala na po tayong pakialam po sa iba po kasi self-centeredness, and nag-struggle po tayo paano po tayo i-control or paano po tayo mag-control. So, pangatlong katanungan po, Christ redeems and restores biblical roles, calling people to fulfill the roles under His lordship. So, yung ating Panginoon po, nire-redeems niya po or nire-restore niya po yung mga biblical roles po na meron po tayo, lalo na po sa ating mga lalaki at babae po. Kino-call out po nila yung mga tao po na i-fulfill po yung rules na meron po silang dapat gampanan under the
under po sa lordship po or under po sa pamamagitan po ng ating Panginoon Diyos sa pagsunod po nila ng mga rules po. So yun lang po para sa araw na 'to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.